Isang magandang araw sa lahat ng narito. Sa pagtitipong-hiti, sa dulong at talino, pagpupugay ang handog mula sa aming tatlo ng mga kinatawan sa balagtasang ito. Ako sila Handiwa, Maricel Ibardo ang ngalan, kasama ang magkatunggali nasa inyong harapan. Nasa aking kanan, si Mambabalagtas unang bilang. Si Mambabalagtas si Kalawa, sa kaliwa ko naman. Sa balagtasang ito na pagtatalunan, may mahalagang paksa na pag-uusapan. AI sa edukasyon ang pagtutuunan. May pakinabang ba o wala? Limiin at pakinggan. Bago ko pagsalitain ang dalawang magkatunggali, katahimikan ng hiling upang inyong malimit. Bawat salitang bibigkasin ng magkabilang panig. Masigabong palakpakan, handugan niyo kami. Atin na pong pasimulan ang tunggalian ng talino. Usaping AI, tiyak na masisiyahan kayo. Pakinggan, pakalimiin natin bawat mga argumento. Nakakatulong po ba o hindi sa ating pagkatuto? Narito si Mambabalagtas unang bilang. Siya'y ating pakinggan. Ilalatag sa inyong hapag. Argumentong kapakipakinabang. AI sa edukasyon ang kanyang titindigan na sa pagtindig naman ay Mambabalagtas na kanyang tututulan. Mabuhay kayong lahat, mga katuto at kaibigan. Tama at napakalinaw ang inyong napakinggan. Artificial intelligence sa edukasyon may malaking pakinabang, nagpapabilis, nagpapausay sa pagkatuto ng mag-aaral. Narito at ilalatag ko ang mga katibayang datos na ang artificial intelligence, teknolohiyang naaangkop sa mabilis na impormasyon ng pagpapaliwanag, bukabularyo o pagbubuod. Anumang aralin na sasaliksikin, walang kagyat, malalaman masasagot. Alam na lahat ng naritong balana ang kahalagahan ng AI sa sandaigdigan. Manggagamot, enhenyero, mga guro, mag-aaral, ito ang sandigan. Anumang propesyon, ahensya ng pamahalaan, maging sa kalakalan, pagpapabilis, pagpapausay sa pagkatuto, ang AI siyang takbuhan. Magandang araw sa lahat, aking mga kapalag. Sa sinabing AI mabuti, ako na may tutol na hayag. Kung bilis ng pagkatuto, ang inyong ipagmamalaking itatanyag, baka sa labis na bilis, pag-iisip mo na may mawalan ng talas. AI ay madaling gamitin, sagot agad ay makukuha. Ngunit pag palaging umaasa, sariling isip mo'y hihina sa takdang aralin, sanaysay, maging pananaliksik na ginagawa. Kung AI ang gumagawa, saan mapupunta, doon umot unawa. Hindi ko sinasabing AI sa edukasyon ay walang pakinabang. Ngunit labis sa paggamit nito'y may kaakibat na panganib at hadlang. Kapag palaging sa teknolohiya kakaasa at sasandal na lamang, maaaring ang kakayahan, sariling talino mo'y unti-unting malimutan. Sa iyong argumento, tila sinisisi ang AI na nagpapahina ng kaalaman ng kabataan. Bakit sisisihin ng teknolohiyang bilang tulay sa kaalaman? Ito'y ilaw sa dilim, hagdan sa karunungan. Nagpapabilis ang pagkatutot na palalawak ang kaisipan. Hindi AI ang kapalit ng isip na mapanuri. Bagkus, katuwang sa pagsasaliksik na wasto at mabuti, gaya ng nakabalong bungaklat na nagbibigay ng dagdag na susi. Ngunit ang tunay na paghatol ay nasa tao pa rin lagi. Kaya AI dapat gamitin na may katalinuhan at pananagutan. Suriin ang bawat sagot bago ito paniwalaan. Kung isip ang manibela at AI ang sasakyan, ang AI ay ilaw na tumatanglaw sa landas ng kaalaman. Kung AI ay ilaw, bakit minsan nakakabulag? Kung AI ay tulay, bakit isip ayaw nang humakbang? Kapag sagot ng makina ang lagi nating aabangan, kritikal na isipan ay unti-unti mawawala ng kabuluhan. AI ay kasangkapan lamang. Huwag nating gamitin utak ng kabataan.
kabataan. Sapagkat kapag isip ay pinahiram, malikha ay diway mapag-iiwanan. Makina ay teknolohiya. Huwag gawin gabay at sandigan. Dahil pagkatutoy, nasa isip na nagsusuri at pusong lumikha ng sarili kaalaman. Kung AI ay ilaw, bakit natin tatakpan? Kung ito ay tulay, bakit hahadlangan ng daan? Sa lawak ng impormasyon, ito'y susi sa karunungan. Nagpapabilis ang pagkatuto, nagpapahusay ng isipan. Wikang Pilipino'y gamitin sa pananaliksik at pagtuklas. AI ang siyang katuwang upang kaalam ay mandaling mahanap. Ngunit taong susuri, nagtatanong at gumaganap. Ang makina ay hagdanan ng tao sa pag-akyat. Kaya sa pagtatalong ito, aking huling paninindigan. AI ay kasangkapan, hindi kapalit ng isipan at kakayahan. Kung gagamitin ng wasto ang dunong, lalago, tatalas ang isipan. Kung kaya't AI lamang ang magpapabilis, magpapahusay, kung hangad ay kaalaman. Sa huli kong pagtindig, matibay na paninindigan, hindi AI ang sagot sa tanong ng kabataan. Saan nahuhugot ng talas ang sariling isipan kung sa makinang likha lamang ng tao ang siyang masasandalan. Lagi nating pakatatandaan, pagkamalikhain, binhi dapat alagaan, dinidiligan ang angking galing, talino at kritikal na isipan. Huwag isalig sa AI. Dunong mo't kaalaman. Sapagkat sariling isip ang siyang dapat pairalin. Kapag AI ang laging sagot at iyong inaasahan, unti-unting mawawala ang sariling kasalian, pagkamalikhain at talas na isip na tiyak mapapabayaan. Kaya sariling isip ang dapat pairalin at pagyamanin magpakailanman. At sa pagtatapos ng kahisan ng pangangatwiran, kapwa naghatid, makabuluhang aral at kaalaman. AI man ay isang tulay sa malawak na karunungan, ngunit sariling pag-iisip pa rin ang dapat maging saligan. Hindi natin maikakaila ang bilis nitong taglay. Sa pananaliksik at pagkatuto, tulong nito ay tunay. Ngunit kung isip ay ipagpapalit at AI ang gagabay, kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain, tiyak na ito ay mapaparang. Kaya AI ay gamitin bilang kasangkapan, hindi isip na ipapalit. Suriin ang impormasyon, huwag agad maniwala sa bawat hatid. Sa wikang Pilipino, sarili kaalaman ay gamiting matuwid, sapagkat ang karunungang angkin na bunga ng isip, yamang di mapapatid. Sa dalawang panig, may aral tayong dapat malaman. AI ay may pakinabang, ngunit may panganib na dapat bantayan. Kaya hindi AI ang dapat sisihin o kaya'y sambahin, kundi ang wasto nitong gamit ang siyang dapat pairalin. Kaya mga tagapakinig, kayo ang magpapasya. Aling pangangatwiran ba ang tumimo sa inyong mga diwa? Sa balagtasang ito, talino'y pinanday, sinubok na sama-sama, na ang huling hatol sa kanila, nasa inyong mapanuling pag-iisip at pagpapasya. Maraming salamat po.